Hello mga karelasyon. May isang tao sa buhay mo ngayon na alam mong nagsisinungaling sa'yo. At bawat araw, naghahanap ka ng paraan para pilitin mo siyang umamin. Pero paano kung sinasabi ko sa iyo na yon ang pinakamalaking pagkakamali mo? Kaya kung interesado ka, panoorin mo ang video na ito. Number 1, ang babae or lalaking hindi mo pa nalalaman. Eto muna tayo. Bago mo subukang kumprontahin ang isang tao o pilitin siyang magkumpisal or mag-open up ng mga nagawa niya, isipin mo ito kahit kausapin mo pa ang taong nasa likod ng lahat ng ito o kahit sinong third party, may mataas na posibilidad na siya mismo ay walang kaalam-alam, idea kung gaano kalaki ang papel niya sa sitwasyon. Bakit? Kasi bago ka pa man dumating sa eksena, matagal na siyang nasanay na lokohin ang mga taong nagtitiwala sa kanya. At alam mo kung sino ang natututo? Yung taong tiwala kang hindi magagawa sa iyo ang mga yan. Number 2, they have a script. Nakahanda na yung mga sasabihin at ikaw ang tagapagmasid, ang audience. Ito ang dapat mong maunawaan ng maaga. Ang mga taong sanay, bihasa sa pagsisinungaling, hindi sila nagkakamali ng random. Meron silang mga plano, may sarili silang version ng kwento. At ang bawat salitang lalabas sa kanilang bibig, praktisado na. Matagal na nila itong pinag-aralan. Kaya kung ikaw ay pupunta sa isang komprontasyon nang walang sapat na ebidensya, handa ka bang matalo ng tao na mas matagal pang naghanda kaysa sa iyo? Habang ikaw ay inaakusahan sila, pinagmamasdan ka nila, sinusuri kung paano ka kadesperado, at ginagamit ang bawat emosyon mo para mas mahigpit na itago ang katotohanan. Number 3, bakit hindi sila aamin kahit magkaharap na o harap-harapan? Marami sa atin ang naniniwala na pag pinilit mo ang isang tao at hinaharap mo sila, eventually, aamin sila. Nako, maling-mali iyan. Ang mga taong sanay magsinungaling ay hindi nagtitigil dahil nakita kanilang nagalit. Titigil lang sila kung wala na silang mapapala sa pagsisinungaling. At habang may napapala, may benepisyo pa sila, may proteksyon, may reputasyon na itinatago, may takot na mawawala. Itatago pa rin nila ang katotohanan kahit nakaharap mo sila, kahit pa nag-iiyak ka sa harap nila. Hindi ito dahil wala silang damdamin, konsensya. Ito ay dahil ang kanilang prioridad ay ang sarili nila, hindi ang katotohanan. Number 4, ang trap ng paghahanap ng confession or pag-aamin. Ito ang mapanganib na pattern na marami sa atin ay nahuhulog. Naghahanap tayo ng pag-aamin para makaramdam ng closure. Pero sabihin natin, ayan na, naamin na, ngayon okay na ako. Pero ang katotohanang mas masakit, ang closure ay hindi nanggagaling sa kanila. Nanggagaling ito sa'yo. At habang naghihintay ka ng salitang oo, nagkasala ako, nag-aaksaya ka lang ng oras, ng enerhiya, ng emosyon sa isang taong hindi naman magbibigay sa iyo ng closure na hinahanap mo. Obserbahan mo ang mga inconsistencies. Tignan mo ang pattern ng ugali. Pakinggan mo ang sinasabi ng katawan nila, hindi lang ng bibig. Kasi minsan, ang katotohanan ay nasa mga bagay na hindi nila sinasabi, kaysa sa mga bagay na pinipili nilang sabihin. Number 5, ang kapal ng mukha bilang sandata. May mga tao sa mundong ito na talagang kahanga-hangang magsinungaling. Talagang matigas ang mga mukha. Hindi dahil matalino sila, kundi dahil walang kahihiyan. Haharapin ka nila, titignan ka sa mata, at sasabihin nilang wala silang ginawang masama. Kahit ikaw ay may hawak na matinding ebidensya, ito ang tinatawag natin pathological lying. At ang mga taong ganito, kahit pilitin mo, kahit iyakan mo pa, handa silang mamatay sa kasinungalingan nila kaysa umamin. Kaya huwag sayangin ang dignidad mo. Huwag mong ibaba ang sarili mo para sa isang taong wala namang balak na magbago. Number 6, ang tamang hakbang. Protektahan mo ang sarili mo. Kaya sa lahat ng nakikinig dito,
mapalalaki, mapababae, kahit sino ka man dyan. Hindi ko sinasabing magpatawad ka agad. Hindi ko sinasabing kalimutan mo na. Sinasabi ko lang, huwag mong gawing misyon ang pag-amin nila. Kasi mas mahalaga ang proteksyon mo sa iyong sarili kaysa pagtugis ng katotohanan mula sa isang taong hindi naman interesadong sabihin ito. May mga tao sa buhay natin na parang bitag, at ang mas marunong na desisyon ay hindi ang subukang solbahin, at ang mas marunong na desisyon ay hindi ang subukang isolve sila, kundi ang lumayo bago ka pa mas malalim na masaktan. Kasi kung marunong silang magtago, mas marunong ka dapat lumayo. So ayan po mga karelasyon, hindi mo kailangang marinig ang nagkasala ako para magsimulang gumaling. Ang pinakamagandang bagay na magagawa mo para sa sarili mo ay ang pilitin ang kapayapaan kahit hindi pa tapos ang laban.